magpatotoo kung ano yung mga nagawa o mga napagdaanan ko sa aking buhay. Amen. Year 2020 nang umalis mga amo ko at ng alaga ko papuntang Canada. Year 2021 naman ng April nang na-stroke naman ang amo kong lalaki. At yun ang dahilan upang hindi ako makapag-day off ng 2 taon. Dahil ako at si Uncle Don lang ang nag-aalaga sa aming amo. At kahit wala akong experience sa pag-aalaga ng stroke patient, ay nagtiwala pa rin ako sa Panginoon na kaya ko na maalagaan namin si amo. Nag-pray ako sa Panginoon. Sorry. Tumatawag namin. Alam ko nandiyan ang Panginoon kasama namin sa pag-aalaga kay amo. Nang gumaling na nga siya physically but mentally parang hindi pa siya okay. At dahil nga po may patient na kami sa bahay, kinailangan mag-stay pa rin ako at paminsan-minsan lang ako nagde-day off dahil si Uncle Don nagde-day off ng linggo. Nag-pray at umiyak ako kay Lord na sabi ko, tatanggapin ko, Lord, kung ano yung magiging resulta ng mga plano mo sa akin. Kasi Lord, namimiss ko na ang ministry ko at magsimba ng linggo. At syempre, makasama at makabanding ang mga ate ko sa church. Kako. God really hears my prayer. 2023 April, dinala si amo sa hospital care upang magpagaling doon. Kaya naisipan ko ding magpaalam sana upang makaatin ng achievement award ng ating anak at makauwi na din para magbakasyon dahil mahigit 4 na taon na akong hindi nakauwi dahil sa pandemic. Kinausap ko po si amo para magpaalam sana pero iba ang expect kong sagot. And she said, "Sorry, Gemaline, I think it's time for you to find another job. Because as you can see, we are suffering from financial problem." I was shocked at syempre at nalungkot po ako dahil sa tagal na nanilbihan ako sa kanila, ganun na lang ako paalisin. Pero okay lang, naiintindihan ko din dahil nga din sa pandemic kaya humina ang kita sa company nila. May 30, 2023, binigyan ko ako ng release letter at naghanap ako ng ibang amo. Ang naging amo ko naman po ay yung asawa ng kapatid ng amo kong lalaki. Pumirma din sila ng kontrata para alagaan ko din sana siya. Pero nagkaroon ng hindi inaasahang pangyayari dahil nagkaroon siya ng stage 4 cancer at binawian din ng buhay noong June 7 last year. At finally, nakauwi na din ako ng Pinas ng July 29 hanggang September 10. Habang nasa bakasyon ako, nagulat ako sa sobrang mahal ng mga bilihin. Laking pasasalamat ko sa Panginoon dahil kahit nasa bakasyon ako, sinahuran pa rin ako ni Amo. Praise God. During my vacation, may hindi magandang nangyari sa akin na akala ko ay mamamatay na ako. Nagsuka, nahihilo, at ayaw kong magpagalaw. Muntik na din akong dalhin sa ospital, pero buti na lang at nandyan ang nanay ko na laging nagtatanong sa akin na okay ka lang anak. Sabi. Nung time na yun, pinag-pray ako ng nanay ko. And then after few minutes, nawala na yung pagkasakit ng ulo ko. And then umupo na lang ako at nag-BP. Nagpahiram ako ng BP machine doon sa tiyan niya. At salamat sa Panginoon at nakasama ko din po kayo dito. Praise God. September 16, after 1 week akong makabalik sa bahay ng ating amo, kinausap ako na maghanap na lang ulit ako ng ibang amo. Dahil sa financial problem ulit. At syempre namatay yung aalagaan ko sana. Nag-pray ako kay Lord na kung ito yung way niya para mas mapabuti ako, tatanggapin ko. Nirecommend naman ako sa best friend niya para mag-sign ng contract. Kaso araw-araw pagpasok ko sa work, ninenervyos ako. Dahil sa tagal ng 2 taon na wala akong kasamang amo sa bahay, nasanay na akong walang nag-uutos sa akin at ako ang nagmamanage sa loob ng bahay ng dati kong amo.
Hindi ko makasundo ang matatanda at maski si amo ay di makasundo ang biyanan niya. Kaya sabi ni amo sa akin, ayaw niya akong nahihirapan at ayaw niya makita kong iyak ako. Noong magsisimula pa lang akong magtrabaho, sinabi na niya sa akin, pag di na ako masaya ay sasabihin ko lang sa kanya dahil naiintindihan niya ang sitwasyon ko. January 23, sinabihan ako ni amo na maghanap na lang ako ng ibang amo ulit. Dahil nakita niya sa CCTV kung paano ako tratuhin ng matanda. Noong gabing yon, hindi ako makatulog at umiyak na lang ako sa Panginoon dahil sa 3 beses na akong na-terminate. Sa ngayon, naghahanap ako ng amo at mamaya po, may interview po ulit ako. So, kanina may nag-interview na ako sa akin and then mamaya meron ulit mag-interview. Praise God. And I pray God's wisdom na makapili at ibigay sa akin yung amo na may day off ng Sunday para may pagpatuloy ko po ang ministry ko. Glory to God. Nagpapasalamat din ako sa Panginoon dahil isa din ito siguro sa niya para makasama at makita. Sana po. Ito rin yung way para makita ko ang aking anak dahil sa this coming March 11 ay magkakaroon siya ng dancing competition sa school nila. Sobrang pasasalamat ko din sa Panginoon dahil biniyayaan kami ng anak na may talentong sumayaw, kumanta at maggitara pero sobrang mahihayin nga lang po. Praise the Lord. Isa din sa pinagpapasalamat ko sa Panginoon na tinupad niya yung prayer ko na kahit bubong lang ang bahay, ang maayos okay na. Huwag lang silang matuluhan at maulanan. Pero ang binigay niya buong bahay. Glory to God. At isa sa pinakamasayang prayer request ko namin ng nanay ko kay Lord ay sana magbago na ang tatay ko sa pag-iinom ng alak. Matanggal na niya yung pag-iinom ng alak. Natupad yun ni Lord, pero may isa pang binigay si Lord na hindi namin hinihingi, pero ibinigay niya sa amin. Yun ay ang pagbabalik loob ng tatay ko sa Panginoon. Kaya sobrang saya namin ng nanay at ng mga kapatid ko. Praise God. Words of encouragement ko po sa ating lahat. Sa mundong ating ginagalawan, may mga problema man tayo, discouragement at hirap na nararanasan. Lagi natin tatandaan ang Panginoon tapat kailan pa man. Tapat siya sa kanyang mga pangako na nananalig, sumusunod sa Kanya. Amen. Manatili lang pong mapagpakumbaba. Memory verse po, Proverbs 16, verse 3. Put God in charge of your work, then what you plant will make place. Commit thy works unto the Lord, and thy thoughts shall be established. At saka po yung matagal ko pong memory verse na Jeremiah 29, verse 11. For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope in a future. Amen. Hallelujah.